Mabuhay mga pag-asa ng bayan! This is Vanessa's Vlog na magbabahagi sa inyo ng aking karanasan at kaalaman tungkol sa aking pagkatuto. Tara, samahan niyo ako na ibahagi ang aking karanasan sa isinagawang training noong ika-3 ng Hulyo 2025 na may temang Towards a More Inclusive Education, Equipping Every Teacher to Inclusion. Ang training na ito ay isa sa pinakamakabulahang seminar na naduluhan ko bilang isang guro. Layunin nitong bigyang kakayahan ang bawat isa sa atin upang mas maging handa tayo sa pagtugon sa pangangailangan ng lahat ng mag-aaral, anuman ang kanilang kakayahan, pinanggagalingan o kalagayan sa buhay. Iugay naman natin ang ginawa naming aktibidad sa ilang domain ng PPST o Philippine Professional Standards for Teachers. Isa sa mga naging highlight ng training ay ang pagtuturo ng mga estratehiya para sa mga batang may kapansanan at gifted learners. Natutunan ko kung paano ang paggamit ng Universal Design for Learning o UDL at differentiated instruction ay mahalaga sa paggawa ng lesson plans na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan. Halimbawa, ang pagbibigay ng multi-means of representation at expressions ay mahalagang tulong upang maging akma sa iba't ibang learning profiles ng mga bata. Napakahalaga ang naging talakayan namin tungkol sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa mahihirap na kalagayan. Bilang guro, kailangan natin kilalanin ang kanilang mga pinagdaanan at magbigay ng suporta at hindi lang sa akademikong aspeto, kundi pati na rin sa emotional at psychological na bahagi. Domain 2.3 Management of Classroom Structure and Activities. 2.3.1 Demonstrate knowledge of managing classroom structure that engage learners, individually or in groups, in meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within the available physical learning environment. Bahagi rin ng training ang mahusay na pamamahala ng estruktura ng klase upang matiyak na ang bawat mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa pagkatuto. Napag-aralan namin kung paano i-structure ang classroom setup kahit limitado ang resources. Halimbawa, maaaring gumamit ng learning station at small group activities upang mapanatili ang atensyon at pakikilahok ng mga bata. Pinakamahalagang itinuro sa amin kung paano gawing ligtas, positibo at makabuluhan ang kapaligiran sa klase. Isang lugar kung saan ang bawat bata, anuman ang kanyang pinagdaraanan, ay may lugar upang matuto at umunlad. Salamat sa pakikinig ng aking pagbabahagi ng aking karanasan at kaalaman. Hanggang sa muli, mabuhay ang pag-asa ng bayan!